Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Raffy Tulfo tila nabuking ang PCSO. Resulta ng loto kaya di umanong manipulahin. At ito na nga mga kababayan, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Committee on Games and Amusement sa ahensya ng PCSO sa pangunguna ni Senator Raffy Tulfo ay tila napaamin ang isa sa mga opisyal ng PCSO na kaya di umanong manipulahin ng IT expert ang resulta ng loto. Ito'y matapos tanungin ni Senator Raffy Tulfo ang OIC-DM ng PCSO na si May na posibleng ang baguhin ang numero ng isang IT na nakakaalam sa root access ng PCSO dahil may nakausap na IT expert si Senator Raffy Tulfo at sinabi nito na kayang mabago ng may root access sa main system ng PCSO at posible di umanong manipulahin ang resulta ng loto. Ang tanong, sino ang may root access sa main system ng PCSO? Naayon naman sa OIC-DM ng PCSO na si May na may 2 tao ang may root access sa main system ng PCSO at isa na nga dito ay walang iba kundi ang General Manager ng PCSO na si Mel Robles. Napag-alaman din ni Senator Raffy Tulfo na ang may root access ng main system ng PCSO ay kayang baguhin kahit ito pa ay tinaya sa Lotto outlet dahil wala naman palang hawak na resibo o kopya ng resibo ang taga-Lotto outlet sa mga numerong tinayaan ng mga mananaya sa kanila. Ngunit pinabulaan na naman ito ng General Manager ng PCSO na si Mel Robles. Imposible di umano itong mamanipula at pinasinungalingan din ito ng OIC-DM ng PCSO na si May. Imposible di umano itong mangyari na manipulahin ang resulta ng loto dahil sa safeguard na kanilang ginagawa at may data security team na na-assign para ma-secure na walang dayaan na lumalabas sa numero ng loto. Ngunit tila hindi kumbinsido ang senador na si Raffy Tulfo sa kanilang mga sagot sa pagdinig sa Senado. Kaya ipinatawag ni Tulfo ang mga taong nagsisecure sa numero ng loto sa susunod na pagdinig sa Senado. Samantala, marami pa rin sa ating mga kababayan ang tila nagdududa at nawala ng kumpiyansa sa ahensya ng PCSO. Kaya naman hindi na nila napigilan ang kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila, pwedeng manipulahin kasi kung pati yung backup ay pinalitan. Kunwari i-match lang nila sa primary source, walang imposible sa computer programs kasi coding lang naman yan. Pwede nilang palitan yung mga input code. Di lang masagot nila, file kayo ng kaso. Di lang puro in aid of re-election, kaya palaging paurong. Pero politiko, tumataba ang katawan at bulsa. May conviction dapat, di puro ngak-ngak. Wala naman resulta hearing. Baka naman hanggang imbestiga lang yan. Sana maparusahan ng mga yan para hindi pamarisan. Palitan lahat ng tao dyan na nagpapatakbo sa PCSO para manumbalik ang tiwala ng mga mananaya. Mukha yatang kumalma ang takbo ng hearing. Totoo kaya ang sabi-sabi sa 1 billion offer? Sana naman may managot talaga. Hindi puro hearing. Wala namang resulta. Unquote. Halimbawa na lang, ito yung wild imaginations from the bettors. Nagsabuatan lahat. Halimbawa na lang. So, yung may root access, kaya pa rin manipulahin yon. Nag-usap-usap lahat, mga chief, mga bossing, mga friendship, tahimik na kayo dyan. Papalitan natin itong through the root access, may root access, palitan natin, palabasin natin na may nanalo. Hindi nyo ginawa yon. Wala akong binibintang. Possible or not? Possible po. Thank you. I rest my case. Mr. Yes, Chair, Mr. Robles. if I may, I understand po yung sinasabi niyo, yung meron ng nanalo, tapos hahabulin nila ng panalo. Ganun po ba ang from my system? I would just like to inform the committee that we had the say, ako po, when I came, yun din po ang una kong tinignan. But ang practice po is at 8:30, cut off na po. All bets are separated in a flash drive. Standalone po yun, it's not online. So hiwalay na po yun.
So, for that alone, hindi na po pwedeng ma-insert yun. May stand-alone po na computer. In fact, pag nanonood po ang mga tao sa amin, almost real time po ang pagpasok ng bola dun sa stand-alone na yun. So, I don't think it's possible kasi hindi na ho online yun eh. Nasa drive na yun eh. Kaya kami po sa group namin, nauuna po kaming malaman because almost simultaneous po, paglabas ng number, pindot siya. Almost simultaneous po. So, wag ko kayo mag-alala, there's no way mape-penetrate nila dahil nakihiwalay na po yung lahat ng bets na pumasok. Hindi na po pwedeng dagdagan yun. At our cut-off, kaya po 8:30 kami, cut-off na po yun. At 9 o'clock, draw na po. But there's a 30-minute niya na hindi na po pwedeng pasukan ng bets. Kahit po gustuhin, even online, hindi na po nila may papasok. Dahil ano po, Mr. Robles, dahil Kasi po, kaya stand-alone na po yan, kumbaga naka-separate na po and that's ito. computer. Yung flash drive po, Flash drive. doon na po lahat ng Let me bet. remind you, Mr. Robles, I'm not an IT expert. Okay, hindi ako nagmamagalingan. Pero lahat ng computer kaya i-corrupt. Well, In fact, the best computer, the most secured computer, even sa Pentagon na computer, supposed to be the most safest and guarded computer on this planet, ay na-corrupt o na-penetrate ng isang hacker. So don't tell me, yung computer ninyo na sinasabi mo drive, hindi kayo makorrupt na, yan. I'm just saying, Your Honor, that that's the process that we have. Kaya, para I pala ito, understand, Mr. Robles. Yes. I'm not saying na nandaraya kayo. Pero it's possible, tulad nga sinabi niya, anong pangalan niyo po, madam? Ma'am May. So, lahat ng computer, as long as it's a computer, kaya makurap yan, kaya ma-hack. Yun yung aking pin-point out dito. So, therefore, with this, ang gusto ko pong mangyari, where's the BIR here? Hello po, Mr. Chair. BIR, pagbabanggain natin lahat ng mga nanalo sa loto. Let's start with, kasi alam ko it will take some time. Yes. September of 2023. All winnings noong September 23, ibabangga natin sa BIR na magagaling sa PCSO. Kunyari, ang winner ay, para mapabilis tayo, ang winner ay sa lahat ng games is 20. Kunyari na lang, 20 winners sa September equals to, sabihin natin, 100 million. So yung 100 million, 20% tax is 20 million. So dapat mapamatch yan. Lalabas sa BIR, dapat 20 katao ang tumaya at 20 million ang binayaran tax. I need that kind of record from the BIR sa next hearing. Can you do that? So magbabanggaan, cross-matching tayo. Yes, Mr. Chair. Ano lang po, kasi unfortunately, Mr. Chair, under Section 270 ng Tax Code, we are prohibited from disclosing exact information on the returns filed unless siguro po may consent from the taxpayer. So if mabigyan po kami ng PCSO ng written consent na they are allowing Hindi us to pwede, disclose dapat. po. Dapat, then we will subpoena. Hindi pwede tago yung record na yan. It will be subpoena. Kung Yes, kinakailangan po. pupunta sa korte, I will do that. Opo. Very important yan eh. Kasi, Yes, kasi pag nasagot nyo ito lahat, tatahimik na ako. Tapos itong sinasabi ko, you agree, para maalis po yung agam-agam ng taong bayan. Kasi for the longest time, marami na nagdududa eh. Meron pang nag-chat sa akin, nag-text sa akin, Idol, sir, 20 years na ako tumataya, wala pa rin ako nanalo at yung mga nanalo, hindi man na pinapakita yung muka. Ito pa, lately, ang daming pera ng PCSO, poor editing pa. Sana man lang, kumuha kayo ng magaling na editor. Yung kinuha yung editor, parang kindergarten. O di, nagkaduda po, di ba? So, Mr. Tibay, Attorney Tibayan, sir. So, how can we obtain that record? Kaya, Mr. Chair, actually, we can extract that data. Wala pong problem po. And kung timely na file po nila yung ay na-remit nila sa BIR. Yes, yun ang gusto ko. Pagbabanggain. Yung number of people na tumaya and then tumutugma doon sa amount na pinanalunan nila versus doon sa record ng BIR. Dapat magsisync yan. Tamang banggaan. Isa lang doon na numero that will not add up, then there's something wrong. Is it possible, Mr. Chair, if you can ask the consent of provide and the waiver pa rin po of the specific provisions of the NIRC? Baka po mahingi po natin. Okay. Mr. Robles, is that possible?
Yung willingness po namin is there. I'll just have to check po with our legal. Can our legal be recognized, Attorney Lea, Your Honor? Okay. Is it Attorney Jimenez? Okay. Attorney Lea Christine Jimenez, ma'am. Good The Legal morning, Department ng PCSO. Yes, good morning, Mr. Chair. So, the consent of PCSO, under the Data Privacy Act, Your Honor, we can release those information subject to the subpoena issued by this committee. Okay. So pag nag-issue ng subpoena ang committee doon, you will oblige. Yes, Your Honor. And also, At so bibigyan nyo bibigyan nyo permiso yung BIR. and para- also a written, if there is a written letter from the BIR, since this is a part of the regulatory function also of the government agency. So BIR, I'm ordering you na gumawa ka na agad ng letter doon kay Attorney Jimenez para doon sa pinag-usapan nating records na gusto ko makita. We'll prepare that right away po, Mr. Chair. Okay. Good. COMSEC, can you issue the subpoena? Hintayin natin si Coco. Nga pala. Wala ba ba? Kasama dyan? Okay. Sige. Okay, so Mr. Robles, stop na natin yung pag-augment ng price. Hayaan na lang natin na lumaki yung jackpot dahil sa taong mga tumataya, progressive. May binanggit ka kanina. Anong tawag niyo po doon kanina? Kasi ang tawag ko doon progressive. Anong tawag yun? Hindi yung... Snowballing po, snowballing. So, Snowballing. hayaan na natin maging snowballing, result ng snowballing, yung jackpot. Huwag na ho tayo magdagdag. Kasi yung pagdadagdag natin, para sa akin, hindi lang dahil sa pagdududa ng taong bayan, kundi sayang po kinita na po natin yung price fund. Surplus, very good. Ang sarap pakinggan. May surplus. Ibig sabihin, surplus meaning sobra-sobra na. Surplus means literally sobra na. So, dapat yung sobra-sobra ng pera, i-boost natin doon sa kulang na ayuda sa mga nangailangan natin pobreng kababayan. Which is chemotherapy, kidney dialysis, ambulansya, wheelchair, hospital bills, gamot, etc. etc. Doon natin i-boost yung surplus kasi yung mga nabanggit ko mga tao, kulang ang tulong. Sayang pa yung daan-daan milyon o bilyones. In this case, in December of last year, ang augmentation niyo umabot sa 1-point-something billion. Tama? So yung 1.7, thereabouts, 1-point-something billion, ibinuhos nyo lang sana doon sa Kawang Gawa. Kaysa naman napunta lang sa isa, dalawa, o lima, o ilang tao lang nanalo. Mr. Chair, as I've said, yung po ay allocated po lahat. Kahit po yung nanalong yun, automatic din po augmented, hindi lang po yung charity namin, pati po yung universal healthcare gain doon. Kasi 40% po ng charity namin. So, as far as kung mas marami pang natulungan, definitely po, mas marami ang natulungan. Dahil na-enroll po yun Bukod sa taxes, we gained more for charity, even the universal healthcare po. If Okay, I may, so Mr. Chair, makasingit po, Mr. Robles. Yung magkano po yung augment for December? 1 point? May we recognize the Okay. MLI? Can you please sit down muna? Kasi kung sasabihin mo sa akin na noong December, yung 1.7 billion na in-augment ninyo at sumobra pa kayo dyan, then medyo yung kilay na marami medyo bababa. Sa ngayon nakataas. How much was augmented from the prize fund reserve? Is the jackpot. Okay. So we have an existing computed jackpot price for a total of 368. Ma'am, diretso na po. Okay. Noong December, sa lahat ng Lotto games, 642, 645, 649, 655, 658, 50 ba? 658, am I Opo, right? 658 for a total of 1,336,000,000. 1.3. Opo, 1.3. Ang naging total sales po natin is 2.2 billion. Okay. So magkano ang napunta doon sa charity? 30% of that po, sir. Which is? 30% at 2.2 billion. 240 million. Ito may 1.3 tayo. Na sana yung 1.3, binuhos na lang natin doon sa sa Kawang Gawa. Okay. Yes, Mr. Chairman. Mr. Chair, kasi ang revenue allocation po namin is mandated by law. Talaga pong 30% will have to go to charity. Even if we wanted to pour all po the prize fund reserve, it will remain po sa
prize fund po yun. Yun po ang, if our charter will be amended po. Okay, then we will change the charter. We will change the charter and at the same time, papahinto ko yung pag-augment sa premyo.